Narito pong News TV Quick Response Team sa Benigno Aquino High School dito po sa Comembo, Makati, kung saan nabulabog po ang katahimikan ng eskwela na ito kahapon matapos na masawi ang isang estudyante dahil po sa isang away kalaban po ang isang kapwa niya estudyante. Ang biktima po ay isang 14 na taong gulang na high school at sa kasamang palad nga po, ayon po sa kwento na rin ng mga saksi, ay nagkasalubong lamang ang dalawang high school students at nagkainitan, nagsuntukan at sa kasamang palad ay tinamaan po, napuruan po sa may leeg daw ang biktimang ito. At dahil nga po minor de edad din ang suspect ay dinala po siya ng mga tauhan ng DSWD para po sila ang kumalinga at tumanggi pong magbigay ng panig itong school administration at katunayan ay pinaintulutan lamang po tayong makapag-set up dito na sa labas ng eskwelahan at ito po ang inaantabayanan natin. Mamaya magkakaroon po ng vigil yung ilang po mga dating estudyante dito at misa naman sa katabing chapel dito po sa Benigno Aquino High School. Maya-maya po mga bandang alas 6 o pagitan ng alas 7 ng gabi. Naiyak naman po sa pagpapaliwanag ang suspect sa pagkamatay ng nakasuntukan niyang schoolmate. May live report si Cesar Apolinario. Cesar? Gigi, namatay nga kahapon ng umaga ang 14-year-old na estudyante ng Benigno Ninoy S. Aquino High School matapos makapagsuntukan sa second-year high school student na estudyante rin sa eskwelahan. Ayon sa mga saksi na ganap ang insidente pasado alas 9 ng umaga sa koridor ng eskwelahan. At pababa raw mula sa second floor ng building ang biktima na nakilalang si Paul Balili. Nang makabanggaan nito ang 14-year-old na suspect na itago natin sa pangalang Boy. Dahil sa banggaan, nagkainitan ng ulo ang dalawa at nagkasuntukan. Nagkita na lang umano ng mga saksi na nawala ng malay ang biktima kaya dinala sa ospital pero namatay rin. Base sa inisyal na investigasyon ng eskwelahan, wala silang nakitang marka ng dugo sa pader o sa semento ng flooring kaya isinasantabi nila ang anggulong nabagok ang biktima. Posible raw na sa lakas ng suntok ay napuruhan ang biktima. Gayunman, hinihintay pa ang resulta ng otopsiya sa kanya. Ang suspect naman ay dinala sa MSWD o dito sa Makati dahil minor de edad pa ito at ayon sa guidance counselor, nakausap niya ang suspect at yumakap sa kanya at umiyak. Hindi raw nito sinasadya ang nangyari at mismo suspect na raw ang nagsabi na hindi sila magkakilala ng biktima at nagkataon lang na nagkabanggaan sila sa koridor at nagkainitan. Nagkaharap na ang mga kaanak na magkabilang panig at nalaman dito na hindi nga magkakilala ang suspect at ang biktima. Malungkot ang buong pangyayari sa eskwelahan at ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na may ganitong krimen sa eskwelahan ito at may namatay pang estudyante. Dahil dito, pupulungin ng mga magulang ng mga estudyante at magkakaroon ng orientation ang mahigit 7,300 na estudyante para payuhan sila at isa ilalim din sa debriefing ang mga estudyanteng naroon na nakasaksi sa pangyayari. Gigi? Maraming salamat, Cesar Apolinario. Sa puntong ito po ay makakausap po natin si Jab Bringas, isang dating estudyante ng Benigno Aquino High School. So, isa ka sa mga mamumuno ng pagdarasal ngayong gabi? Opo, bali sa pamamagitan ng social network ay nagkasama-sama yung mga estudyante, mga kasalukuyang estudyante at mga graduate ng Benigno Aquino High School. So 7,000 kami doon. At nagulat kami lahat nung may mag-post na estudyante na binalita yung nangyari sa loob. At umani ng samot-saring mga reaksyon yung kwentong ito. At nalulungkot kami lahat bilang mga dating mga estudyante na dati naming na minahal namin, mahal na mahal namin yung eskwelahan at nakakagulat na imbis na matuto ang isang estudyante ay nawakasan pa yung kanyang buhay. Gano'ng karami yung in-expect yung dumalo mamaya? In-expect namin na nasa 50 kami lahat ng mga estudyante na nag-commit at plano namin na gawin na siyang isang kampanya dahil dito sa Makati ay pangalawa na itong karahasan na ito. Pang-una ay sa University of Makati na kung saan may isang estudyanteng namatay dahil sa hazing at isang karahasan yon. So ngayon ay nanawagan kami na wakasan yung karahasan din dito naman sa Benigno Aquino High School dahil lamang sa away. Oo, at itong Benigno Aquino High School, di naman talaga to magulo sa pagkakaalam mo dahil wala naman talaga nababalita rin dito. Isa po sa mga pinagmamalaking eskwelahan ng Makati itong Benigno dahil sa sobrang higpit nito. Kung subalit nakakalungkot lang na
bakit nangyari yung ganitong mga bagay. Pero wala namang nag-expect na maging ganito, yung kahinatnan ng away ng mga dalawang bata. Ang nakakalungkot lang ay mga kabataan, yung nasasangkot sa ganitong mga klase ng Mga krimen. minor de edad. Mga minor de edad ang ating pagtingin ay sila ay nasa eskwelahan para matuto at magkaroon ng magandang buhay. Hindi para mawalan ng buhay. So mga anong oras kayo magsisimula? Mga alas 6 po ay magtitipon-tipon kami sa main gate ng Benigno Aquino High School upang magtirik ng kandila at sama-samang manawagan para sa pagwawakas ng karahasan sa lahat ng campus. Hindi lang dito sa Makati, kundi sa buong bansa. Maraming salamat sa iyo. Si Job Bringas po, isang dating estudyante ng Benigno Aquino High School. Sa putong ito po ay makakausap po natin si Assistant Secretary Tonicito Umali ng DepEd. Magandang hapon po, Asek Umali. Magandang hapon sa iyo, Jiggy, at sa lahat ng ating mga nakikinig at nanonood. Opo, Asek, sa pagkakataong ito, nabalitaan niyo na ho ba yung nangyari dito sa Benigno Aquino High School? Tama po yun. Kami po'y nalulungkot sa pangyayaring ito. Inatasan na po ng ating pamunuan ng kagawaran si School Division Superintendent Tisago na mag-imbestiga upang malaman kung ano po ang nangyari dito. Opo. At sa ganitong mga kaso, ano po, sa ganitong mga instances, ano po yung patakaran na ipinatutupad ng DepEd? Gaya nga po nabanggit nyo, maglulunsad kayo ng investigasyon. Ano po yung kasunod noon? Well, meron tayong mga klarong patakaran na Jiggy na kung may ginawang pagkakamali, depende ito sa degree ng pagkakamali at ito'y mabigat. Nakikita natin kung ano ang karampatang parusa na ipapataw doon sa mag-aaral na nagkamali. Kung kaya't titingnan natin kung ano talaga ang nangyari, ano yung sirkunstansya, kung paano naglaban itong o nagkasakitan at sa kasalukuyan palad ay sa makalulang buhay itong isang first year high school student natin at mula doon ay gagawa tayo ng kaukulang desisyon. Opo. At kaugnay po ng seguridad o di kaya'y pangangalaga doon sa mga estudyante, meron ho ba kayong hakbang na gagawin tungkol sa linyang yon? Yan naman po, patuloy pong ang ating kalihim brother Armin Luistro ay nagpapaalala. Marami tayong direktiba na ibinababa sa ating mga paaralan, issue ng seguridad ng ating mga mag-aaral. Ngunit itong nangyari sa Benigno Aquino High School at hindi ko naman sinasabi na hindi ba iiwasan. Ngunit hindi naman po issue ng isang bata na nakapasok, na hindi naman dapat makapasok sa loob ng ating paaralan. Ito ay isang very unfortunately na nabanggaw ata ng biktima o nung assailant, yung isang estudyante. Yung estudyante ay bumawi. Ito yung sitwasyon ito. So hindi ito sitwasyon na may nakapasok kung ating pag-usapan yung issue ng seguridad. Ngunit, ang sinasabi natin, hindi dapat na mangyari ito kahit kailan. Kaya nga, titingnan natin kung anong circumstansya at ang kaukulang akma makakaasa kayo, ang ating kalihim Luisa, si Yusek Lino Rivera, ay agad-agad na action dito para maiwasan po ito. Opo, mangyari, Ase, kaya po nabanggit ko itong pangangalaga o di kay seguridad para sa mga estudyante. Dahil marami din ho tayo nakausap na yung pong away ay maraming nakasaksi at meron pong, bagamat may nagtangkang umawat, meron din pong parang nanggatong pa na, sige, maglaban pa kayo. Yung po ang kwento ng mga bata. Kaya doon po sa ganong instance, ay meron ho ba kayong kailangan i-launch na parang reorientation sa mga bata para kung sakali magkaroon ho ng ganon, talagang awatin. At kahit ho may gwardiya tong school na Benigno Aquino High School, ma-orient din po yung mga gwardiya dito nang sa gayon ay mapigilan po ang kung sakaling maulit po ang ganito mga pangyari. Alam mo, napakaganda ng question mo, Jiggy, at makakaasa ka. Dahil tulad ng sinabi ko sa iyo, tayo gagawa ng mga hakbang, makakaasa ka, Jiggy, na
ating didinggin ng napakagandang suggestion mo at ipaparating natin sa opisyalis natin sa ating mga paaralan. Apo. Marami pong salamat sa inyong panahon, Asek Tony Omali ng DepEd.